Inaasahang dadami na naman ang kaso ng love scam ngayong nalalapit na Valentine's Day. Kaya naman ang DICT ay mahigpit na ipinaalala sa publiko na maging maingat para maiwasang mabiktima rito. Si Crezelyn Catarong sa buong detalye ng balita. Bagamat nagbibigay ng magandang tool ang social media platform sa publiko para makipag-ugnayan at makipag-communicate sa mga kamag-anak at kaibigan, ay ito rin ang platform na ginagamit ng mga scammer para manloko. At ngayong nalalapit na ang pagpatak ng buwan ng Pebrero kung saan isa sa pinakamahalagang okasyon na inaabangan ng publiko ay ang araw ng mga puso o Valentine's Day, ay may mahigpit na paalala ang Department of Information and Communications Technology. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, inaasahang dadami ang kaso ng love scam ngayong Pebrero sa nalalapit na pagdiriwang ng Valentine's Day. So social engineering sila, pinag-aaralan kung ano yung weakness mo. Ngayong February po, love month, no? Parating ng love month. So love scams, dadami po yung love scams na yan. Sinabi ni Uy na isa sa mga uri ng cybercrime ang love scam, na ang mga binibiktima ay ang mga nakararanas ng lovesick o ang mga malulungkot ang buhay. Kadalasang tinatarget ng mga scammer ang mga nakikita sa social media at pinag-aaralan ang profile base sa mga inilalabas na mga post ng kanilang mga gagawing biktima. Ipo-profile ka, nakikita na, bagong byuda ito. So medyo malungkot at ito ang gagamitin nating estratehiya. Kunwari makipagkaibigan ka at since na profile nyo, alam niya na mahilig siyang magluto. So papakita mo, mahilig ka rin magluto. At nakita mo na mahilig siyang mag-basketball, ito rin papakita mo, mahilig ka rin sa basketball. So makuha yung loob mo. Inihayag ng kalihim na dapat malaman ng publiko ang banta sa ganitong klase ng panloloko, kaya't kailangan maging maingat at huwag agad magpapadala sa nasabing modus. Diyan, once makuha yung loob mo, mapaibig ka, at diyan papasok na bibigyan ka ng malungkot na mga istorya na namatayan siya ng kapatid, or may disgrasya na ospital, kailangan ng tulong, magpadala ka nga ng konting pera. Diyan na po umpisa, talagang lilibasin yung pera niyo dyan. Samantala, inihayag ng DICT Chief na kabilang sa isinusulong ng ahensya ang cyber hygiene, kung saan dapat matuto ang bawat isa na maging maingat sa mga transaksyon online. Binigyang diin ng kalihim na kahit mga bata na gumagamit na ng mobile phone o nakakonect na ng internet, ay dapat maturuan na ng cyber hygiene. Sa kabila ng magagandang bagay o oportunidad na nakikita sa social media, ay kailangan ding mapabatid sa mga ito ang banta o panganib na kahaharapin na hatid ng paggamit ng internet. Dahil ang cyber hygiene, hindi po ito technical skill. This is a life skill. This is like teaching your children that they need to wash their hands before they eat. Ganun na po kailangan yan dahil pervasive ang internet connectivity, pervasive yung cybercrime.